Hi guys, this is Kuya Ben. Sa ngayon guys, babanatan natin tong video na to guys mula kay Goosebumps Top 5. Let's go guys, babanatan natin to. Ang buong pangyayari sa Green Ridge Cemetery sa Saratoga County, New York. Ang sementeryong ito ay libingan ng libu-libong bangkay mula pa noong 1844. Kaya naman masasabing libu-libong espiritu rin ang naninirahan dito. As you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark. Isang misty apparition ang makikitang nag-glide from left to right sa likod ni Sam. Ito ay tila nag-manifest out of thin air. Ay natural, kaya nasa minteryo kasi sila nag... At although malabo, makikitang may hubog ito ng ulo at katawan. Nangyari ito sa umaga kaya naman agad nagsimulatan ang mga mata ng nakapansin sa misty apparition. In fact, Mga ganyan guys, di talaga maiwasan yan kasi nasa minteryo kasi sila eh. isa sa mga viewers ang nagsabi kay Sam na may nahuling kakaiba ang kanilang camera. Dahil nangyari ito sa sementeryo, marami agad ang napaisip kung isa nga kaya itong multo ng isa sa mga nakalibing sa lugar. At kung iisipin, hindi na rin nakapagtataka kung may isa o dalawang babangon dahil sa ingay na maririnig mula sa mga crews and reporter. Ano sa palagay niyo? The Hand. Ang video na ito ay pinost noong March 12, 2009. 13 years ago na ang nakalipas, subalit patuloy pa rin itong pinag-uusapan at na-feature sa mga paranormal channel sa YouTube. Lahat ng nakapanood ay may kanya-kanyang teorya, and now, I wanna know what you think. Panoorin nyo at kayo na ang humusga. Camera ready? Yeah, dude, I got the camera, I'm alright? gonna knock the ball out of that guy's hand. Alright, go. What the dude? Dang! Oh shit! What? Oh Itong video na to guys, parang nakita ko na to dati guys. Itong video na to. shit, what the? Creepy, right? Makikita ang isang grupo ng bata na paligoy-ligoy sa street sa kalagitnaan ng gabi. Ang isa sa kanila ay nagpasya na mag-record and ilang seconds ang lumipas. May makikitang isang kamay na sumulpot ng biglaan sa likod ng isang pader. Isang popular na teorya ay sa umano itong multo ng bata at nais makipaglaro sa kanila. Kung ito ang pagbabasehan, makikita na ang may-ari ng kamay ay nakasuot ng white. Sa opinion ko lang guys, totoo ata to guys kasi nakita nyo naman guys yung reaction ng bata guys. Parang speechless siya guys, parang gulat na gulat talaga. Kita nyo, Long kita naman sleeve guys. na damit. Ito kaya yung tradisyonal na suot ng mga patay? Pansinin din na ang kulay ng mga kamay ay hindi maputla. Malayong malayo sa nakasanayang pale and sometimes almost transparent na katawan ng multo. Mukhang may dugong dumadaloy dito kaya mahirap masabi na isa nga talaga itong multo. Pero kahit na malabo, marami pa rin ang naniniwala na isa itong ghost caught on camera. Napasmooth umano ng transition ng pinakita na wala namang ibang tao sa likod ng pader. Mahirap din masabi kung edited ang video dahil napakaluma na nito. Ano sa palagay nyo? Sa palagay ko totoo guys kasi gulat na gulat talaga yung bata guys. Oh. Naka-encounter nga ba talaga ng multo ang batang ito? O isa lang itong pangkatuwaang video na nag-viral? White Stalker. Isang creepy CCTV footage ang nag-trending at kumalat sa internet. Ang video ay shinare sa Twitter ng Paranormality M at sari-sari ang reaksyon ng mga nakapanood sa video. Ang footage ay nakuha sa Moorhead, Kentucky and it all happened in the middle of the night. Isang outdoor CCTV sa garden ng isang bahay ang nakapag-record ng creepy creature na paligoy-ligoy sa kadiliman. Kumalat ang video at talaga namang nag-cause ng panic sa neighborhood. Panoorin natin at kayo na ang humusga. Yung klase yun. Klaseng tao to. Di ata tao to mga idol. You see his face clearly. Right there. Ang pale humanoid creature with long arms and leg ang makikitang dahan-dahan na naglalakad malapit sa garden ng bahay.
Ang creature ay hindi normal dahil sa weird behavior na ipinapakita nito. Walang ka-idea ang owner ng CCTV kung anong klaseng entity ang na-record. Kaya naman hindi niya alam ang gagawin sa mga sandaling yun. Kitang-kita ang humanoid na hubog ng katawan nito na iika-ika sa paglalakad. Palingon-lingon din ito na parabang may hinahanap. Kung ito ay tao lang, then maybe may something wrong sa pag-iisip nito. Hindi yan tao eh. Ayon sa iba, isa umano itong Skinwalker, isang mythical and supernatural creature na may kakayahang mag-transform into an animal. Ayon naman sa iba, mukhang isa daw itong Rake Monster. And malaki nga ang pagkakahawig nito sa monstrous creature. Ang Rake ay isang carnivorous being na madalas matagpuan at ma-encounter sa upstate New York. Base sa opinion ko mga idol, minsan karamihan kasi doon sa ibang bansa, ganito yung may mga ganitong uri sa kanilang makikita. Yung sa Pilipinas, hindi naman natin to makikita sa ibang bansa. Maraming ganito mga idol kapag pumunta kayo sa mga kagubatan nila. Kasi may video rin ako nakikita mga idol na ganito rin sa ibang bansa. Marami ang kumbinsido na isa nga itong Rake, subalit ayon naman sa iba, isa lang daw itong tao na nakasuot ng full body suit. No matter what it is, nakakapangilabot pa rin isipin na may ganitong gumagala sa neighborhood tuwing gabi. Tao man o hindi. Sumasang-ayon ba kayo? Then hit that like button. If not, then subscribe. Prison Lady. Isang British guy named Chris na isang vlogger sa Japan ang umuwi sa kanyang home country. Kasama niya ang dalawa niyang kaibigan at nag-decide silang magstay overnight sa iba't ibang haunted location. Isa sa kanilang destination ay isang haunted prison kung saan may na-record silang kakaiba. Ang Shepton Mallet Prison ay ang pinakaluma at pinaka-haunted na kulungan sa buong Britain. Kinilala din itong pinakamalaki noon. Subalit mula nang magsara ito noong 2013, naging tourist attraction na lamang ito at naging favorite destination ng mga paranormal enthusiast. Ang pinaka-notorious na ghost sa prison ay isa umanong white lady na nakasuot ng puting damit. Madalas itong Siyempre, idol. White lady nga nakasuot ng puting damit. makita ng mga guards and inmates kaya pag-gala-gala sa corridors tuwing gabi. Hindi nagtagal nag-cause ito ng mass panic at umabot pa sa puntong wala ng guard na nais maglagay sa night shift. Nagsagawa ng investigation ang British government and after some time, nalaman nila na ang white lady ay dating inmate pala ng haunted prison. Kahit saan talaga mga idol may mga ganyan talaga, kahit sa hospital, kahit yung mga lugar ng mga ganito mga idol, hospital, simbahan, ganito, mga prison, kahit bahay pa yan, kahit residential pa yan mga idol, may naninirahan talaga mga idol kapag haunted na, kapag wala nang naninirahan mga idol, wala nang mga owner. So apparently there's a guy you might see sometimes walking around here. What creeps me out is that you can go in most of these cells. What? Whoa! So if I remember the story correctly, it was a woman who I believe murdered her husband who cheated on her, and her last wish before she got executed was for her to wear her wedding dress. So they gave her the wedding. Grabe itong mga tao na to guys, sobrang tapang talaga nila guys. Inahanap talaga nila yung mga kabalaghan dito guys, kasi na pag-usapan na kasi itong kulungan na to guys. Wala, sabi kanina wala na ngang guardiang wedding dress. She went to bed, obviously. The next morning they went into a cell to check up on her, and she had died in her wedding dress in the bed. And since then, there have been multiple sightings of a white lady in a white wedding dress roaming around the area. And she's just down there. And she's apparently just down there. Nakita niyo ba yun mga ka-goosebumps? Habang kinakwento ng kaibigan ni Chris ang origin story ng White Lady, sa may dulo ng hall, may makikitang isang figure na tila nakaupo.
Ang figure ay nakasuot ng puting damit. May mahaba itong itim na buhok at higit sa lahat, tila wala itong mukha. Halatang walang kamalay-malay sina Chris na may figure in white, ilang metro lang ang layo sa kanila. Ito na nga kaya ang white lady na matagal nang nagmumulto sa kulungan? Kung natatandaan, naka-encounter ng mannequin sila Chris kanina na nakadisplay sa loob ng isang selda habang nag-e-explore. So perhaps, isa lang din itong mannequin? Ano sa palagay nyo? Panoorin ang buong video sa channel ni Chris at kayo na ang Ba't may mga manikin sa loob ng kulungan, mga idol? Ano bang meron? Ba't may mga manikin? Dahil ba sa tourist destination na to? Yung ginawa na kasing tourist destination yung kulungan na to eh. Di ko lang alam ba't yan yung tanong ko, mga idol, na di masagot. Musga Playmate. Ang case na ito ay galing sa TikTok. Isang nangangambang ina ang nag-share ng video sa kanyang TikTok account na Mom Life 2021. Ang video ay nakuha ng isang baby monitor na nakasetup sa kwarto ng kanyang anak na lalaki. Ayon sa ina, madalas umanong makadetect ng movement ang camera kahit wala namang kahit sino sa kwarto. May mga weird noises din umanong maririnig dito kahit wala namang tao. Makikita sa footage ang isang transparent apparition sa may gilid ng frame pagmasdang mabuti. Nangyari dyan. Sa simula, makikita na agad ang isang transparent figure na tila nakatayo sa kanto ng kwarto. Kapansin-pansin rin na para bang aware ang bata sa nakatayong mysterious figure. At tila ba may nakikita itong kakaiba. Although hindi masyadong gumagalaw ang transparent figure, mapapansin pa rin ang mga small movements nito. Walang katiyakan kung paranormal talaga ang nahuli sa camera, subalit napaka-creepy pa rin kung iisipin na may something sa kwarto ng anak mo na hindi mo may paliwanag. Akala ko shadow lang ng bata. Makalipas ang ilang araw, nag-post ng update ang TikToker. Sa bagong video, makikita ang pinaniniwalaan niyang orb na lumilipad sa harap ng camera. Isang mysterious orb ang lumilipad sa harap ng camera sa kwarto ng kanyang anak. Makikita sa background ang bata at mukhang may kalaro ito. Ano sa palagay nyo? Orb nga ba talaga kaya ito? At isa nga ba talaga itong multo? Orb? Anong orb? Ito ba yung santil mo? Kayo na ang Ano yung orb, guys? magpasya. Little Ghost. Isang multo umano ang nakuha ng CCTV camera nila TikTok user Clip Harris sa kanilang living room. Bago pa man niya makita sa CCTV ang ghost, marami na umano siyang nararamdaman na kakaiba sa kanilang bahay. Nakakarinig siya ng mga ingay tuwing gabi at akala niya lagi ang lola niya ang sanhi ng mga ito. But every time she checks it out, naaabutan niyang tulog ang kanyang lola, kaya malabo na ang lola niya ang sanhi nito. Dahil dito nagsimula na siyang maghinala na baka may iba silang kasama nang di nila alam. Isang intruder perhaps? Dumagdag pa sa kanyang suspicions ang mga drawer at cabinets na naaabutan niyang nakabukas. And then, one day, it happened. Habang tinitignan ni TikTok user Clip Harris ang kanilang CCTV, may nakita siyang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano yan? Naglalakad yan.
Makikita sa video ang white transparent apparition na naglalakad back and forth sa living room. Naglalakad. Kasing laki lang ito ng bata at nagkataon din na may 8-year-old na baby sister ang kanyang great-grandfather na maagang pumanaw. Isa kayang family member ang multong ito? After capturing this eerie clip, nagpasya ang TikToker na maglagay ng mga bagay sa living room. Inilagay niya ito sa harap ng couch kung saan nagpakita ang tiny ghost. Nais niyang makita kung makikipag-interact sa mga bagay ang multo. I just saw the ball move. It was over there close to the dog, and now it's right there. Look at him move! It's f***ing moving! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay, calm down. Okay, Karamihan talaga guys sa ibang bansa ay magpaparamdam talaga yung mga ghost nila doon. I think I scared it. Okay, I kind of set this up as a joke, but that's not a joke. What the fuck? Barely see it now. Hindi nagpakita ang multo subalit dama pa rin ang presensya nito. Makikita sa video ang kusang paggulong ng tennis ball. Wala umanong ibang tao sa sala ng mga oras na yun, kaya naman mas nakumbinsi ang TikToker na may multo nga talaga sa kanilang bahay. Ayon sa iba, mukhang genuine naman ang reaction ng TikToker, so maaaring nakakuha nga talaga siya ng ghost sa camera. Sa una, walang naniniwala sa claim ng TikToker na may multo sa kanilang bahay. But after seeing this video, kumbinsido umano ang kanyang pamilya na hindi sila nag-iisa at may something paranormal nga sa kanilang tinitirhan. Dark Child. Ang paranormal hunting na ito ay galing kay Rachel 18 na Ghost Freaks. Samahan natin si Rachel at si Kriza Ghost Vlogs sa isang nakakapangilabot na exploration. Nasa quest ni Rachel 18 upang Oh, sa paaralan naman to guys, dati sa kulungan. Tapos sa mga ospital, mga ganyan guys, na mga lugar, mga paaralan. Meron talagang mga ganyang kabalaghan guys. Hindi natin yan maitatago. capture sa camera ang multo ng isang bata sa isang abandonadong kindergarten. Ayon sa kwento, 3 bata umano ang namatay sa nursery at hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa din ng mga ito. Tila ba hindi makaalis dahil sa kanilang maagang pagpanaw. Pangatlong beses na itong napuntahan ng ghost hunter at sa gabing ito na kaya niya makakapture sa camera ang multo ng batang nagpaparamdam sa gusali. Stay tuned to find out. Sa simula pa lang, nakakita na ng mga signs ng pag-aalay at rituals ang 2 ghost hunters. Mga kandilang ginamit sa isang ritual, pati na mga candy na ginamit pang alay sa espiritu ng mga bata. Higit sa lahat, sumasakit at kumikirot din Iba ka naman may pumuntang mga ibang mga specialist o mga ghost hunter dyan na gumaganyan mga idol. Mano ang ulo ni Kriza. Tila nasugatan naman siya pagpasok pa lang nila ng building. Matapos mag-explore, nagpasya silang mag-conduct ng spirit box session. May mga response silang nakuha subalit naputo lang session dahil sa mga mapanganib na baboy ramong paggala-gala sa paligid. Habang paakyat ng susunod na floor ang hunter, may napansin ba kayo? Grabe naman yung nakatakot talaga guys, kasi di mo nakita yan, pero pag replay ng video guys, kitang-kita na yan guys. Isang dark and shapeless mass ang mapapansin na tahimik na nakatayo sa isang madilim na silid. Ito ay halatang hindi napansin ng ghost hunter at Hindi niya napansin guys, in actual eh. Pero pag replay mo guys, dyan pa mapansin guys, kasi replay na, kadalasan kasi mapansin natin replay na eh. kung papansinin ang size nito ay kasing laki lamang ng bata. Is this a coincidence? Na-capture na kaya ni Rachel ang ulo ng bata na matagal na niyang hinahanap?
Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? Panoorin ang buong video sa channel niya at kayo na ang humusga. Check out Chris's channel na rin for more spooky content. Hospital of Terror. Ang video na ito ay galing kay Twitch streamer Jordan DeSorbo, also known as D-Tune. Along with some fellow streamers and friends, binisita nila ang Old South Pittsburgh Hospital sa Tennessee, US. Nagpalipas sila dito ng gabi upang mag-live ghost hunting. Kilala ang ospital na ito bilang isa sa pinaka-haunted na ospital sa Amerika. Nagbukas sa publiko ang ospital noong 1959 at Naka-live siya, nagsara guys. sa bandang 1990s. Marami ang reports and sightings na Ito yung maganda guys kasi naka-live siya guys. Ito yung maganda na ghost hunter na naka-live pumunta ng mga ganitong mga lugar na nakakatakot guys. Tapos naka-live. Kasi pag naka-live ka guys, yung ikaw mismo yung nagla-live, hindi niya makita yung mga entities mga idol eh. Yung karamihan kasi yung mga audience mo, yung manonood, yung makakakita ng makunan mo dyan. tala mula sa mga bumisita dito. Ang madalas umanong ma-encounter ay ang mga nakakakilabot na iyak ng sanggol. May mga horrifying entities din na gumagala sa bawat sulok ng gusali. Mga ghostly apparitions at mga shadow people na tila nagmamatsyag sa bawat galaw ng mga nag-e-explore. Humiwalay si D-Tune at nagpa siya na i-explore mag-isa. Nag-set up siya ng motion-activated music box and some static camera sa isang hallway sa ospital. Matapos nito, sinubukan niyang kausapin ang mga espiritu na hindi pa rin makamove on. Clearly, may entity na nakikipag-usap kay D-Tune. Mukhang hindi naman ito mapanganib kaya ipinagpatuloy pa rin niya ang investigation. And at some point, nahuli niya ito sa camera. Oh my god. Okay. Here, let me give you all a light again. Yeah, so I'm using a IR Night light vision. setup, and that's how you see. That's dark. Yes. No, this whole time y'all been sitting in the dark by yourselves. Okay. I'm gonna turn on the EMF. Oh. Okay. All right, I'm gonna back up. Ano yun? I don't know what that was. Nakita Hindi niyo ko ba yun? nakita. Nakita Matapos tumunog ang music box, nag-decide na mag-back away sa D-Tune. Sa may pinto just across the hallway, may makikitang isang humanoid apparition na mabilis lumitaw at naglaho. Although hindi ito napansin o narinig ng streamer, iba naman ang masasabi ng mga nanonood ng live feed niya. Marami agad ang nakapansin ng apparition at agad na ipinadala kay D-Tune upang kanyang makita. I don't. Ito yung sinasabi ko guys, yung mismong nagla-live dyan mga idol, di nila agad makita yan. Mas maganda yung naka-live ka mga idol kasi yung nanonood sa'yo, yung mga audience, yung mismo makakita mga idol. I don't know who that was. Color sweater is Vanna and Misha wearing? I'm the only one on this floor. There's nobody else on this floor with me right now. Kung mag-isa lang talaga siya sa hallway ng mga oras na yon, then who or what it is? Isa kaya itong espiritu ng isa sa mga pasyente na pumanaw sa ospital? Kayo na ang humusga. Guys, hanggang dito lang tayo guys. Please follow my subscribe my channel mga idol. Huwag niyong kalimutan si Ghost Bumps Top 5 mga idol. I-subscribe nyo yan. In the next video mga idol, may babanata na naman tayong ibang klaseng video mga idol.